So, maganda yung ilaw niya sa personal. Hindi ko lang alam dyan sa may video, no? Hello, good day mga chong. So, ngayon gagawa na naman tayo ng panibagong video, no? Pero actually ito, hindi ito kasama dun sa pinlano kong gagawa ng video, no? Kung maaalala nyo, meron akong video tutorial kung paano mag-backglass ng reflector dun sa may trunk door, ano? So sabi ko, madali naman na yun, no? So ang gagawin ko lang ng tutorial is kung paano backglassin to. Tsaka kung paano tanggalin yung pinaka trunk board, no? Para makita nyo kung saan nyo pwedeng pagapangin yung wire papasok dun sa loob ng sasakyan. Kaso nga lang, nung ako na yun nagtatry, no? Mag-install ng LED sa loob. Nahirapan ako. So ngayon, gagawa na lang ako ng tutorial para doon sa iba rin na nagpaplano maglagay ng LED sa loob nito, no? Para hindi na sila mahirapan. Actually, dalawa yung naisip kong way para makapaglagay ng LED dito sa loob. Una is yung tanggalin itong pinaka-reflector, no? Mas prefer ko sana yung ganun, no? Kasi pagka tinanggal mo yung pinaka-reflector, malaya ka kung ano yung gusto mong gawin doon sa loob, no? Yung paglalatag ng mga LED. So, maganda yung magiging kakalabasan. Kaso nga lang, ang mahirap kasi yung pagtanggal ng reflector. Nung tinatry ko na siyang tanggalin, nangyari, nababasag yung pinaka-reflector. Kasi parang glass siya, no? So, nung binubuksan ko na siya, para siyang nababasag, no? Tapos, kahit na nung tinry ko siyang i-heat gun, ganun pa rin, no? Meron talagang iba na magaling dun sa pagtanggal ng reflector part, no? Gumagamit sila ng heat gun. Nagkataon lang na hindi ako yun. Hindi ako magaling sa ganun, no? So, ngayon, nag-resort ako dun sa pangalawang way na naiisip ko kung paano maglagay, no? Pinaka-LED sa loob ng reflector, no? So ngayon, ayun yung ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng LED dun sa loob na hindi nyo tinatanggal yung pinaka-reflector. So by the way, bago ko ituro yung pinaka-tutorial kung paano maglagay ng LED sa loob, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, no? Para at least maging updated ka dun sa mga parating natin na videos. So, let's start na. So ngayon, no? Para lang makita nyo kung ano yung nangyari, no? Tinry kong tanggalin yung pinaka-reflector. Una kasi, hindi ako gumamit ng heat gun, no? So, ang ginawa ko, pinunti-unti ko siya pinaprying tool dito, no? Minsan, ginagamit ko yung flat screw. Ang nangyari, nabiyak to, no? Nag-crack. Itong part na to. Ito. Nag-crack. Yan. So, actually pati ito, no? Nabasag, no? Ginlo ko lang din. Tanggal pa nga ito. So, tapos kinaumagan, dumating yung in-order kong heat gun, no? Tinry ko siya ngayon i-heat gun, tapos tsaka ko siya i-open. Kaso nga lang, ang nangyari, yung mga part na nabasag, nung na-heat gun, natupi-tupi, no? Parang nasunog. Oh. Tsaka yung dito, no? So, hindi na sila magkalapat. So, yung iba talaga magaling gumamit ng heat gun. Nagkataon lang na hindi ako yan, no? Tapos itong isa rin, tinry kong i-heat gun. Tapos tsaka ako ipapry. Kaso nga lang, tumutunog din siya pagka binubuksan ko. Parang meron na nabasag na part dito sa loob. So, ngayon, papakita natin kung ano yung second way para malagyan nyo ng LED yung loob, no? Nung hindi nyo to tinatanggal. So, itong isa na to, nalagyan ko na to ng LED. So, tabi na natin to. Paano yung way na pwede nyo tumalagyan ng LED? Dito natin papadaanin, no, sa likod. So ito, kailangan nyo itong butasin. Itong part na to. Tapos dito nyo papadaanin yung pinaka-LED. By the way, yung LED pala na ginagamit ko is yung ganito. LED strip, yung mga nabibili sa motorcycle shop. So ito, color red yung binili ko. No? Testing natin. So, itong jump starter ko kasi tambay na to sa bahay. So, pagka meron ako mga gustong i-testing, natetesting ko yun, ano. So, color red yung
LED strip na binili ko, no? Yan. So yan, kinat ko lang yan, mahaba talaga yan. So ngayon, papakita na natin, no? Yung ditong part yung kailangan yung butasin, ano? Ang ginagawa ko, tinatanggal ko muna tong part na to. Kasi minsan, ang hirap butasan to pagka nandito to, no? Sumasabit dito. So ngayon, tanggalin muna natin. Iniikot lang naman yan. So ito yung kailangan nyo butasin. Kailangan nyo ng cutter, no? Ako, ginagawa ko, kina-cutter ko lang yan. Unti-unti lang, ano. Baliktarin ko para makita nyo. So gawin nyo, unti-unti nyo lang siyang butasin, no? Huwag isang biglaan. Pag ganyan-ganyan lang, paunti-unti lang. Hanggang mabutas na siya. Yan. So, medyo mahirap lang butasan pagka nagbibideo kasi kailangan makita nyo yung angulo sa camera, no? Pero kung hindi nyo i-consider yung camera, so, pwede nyo pwesto to kung paano naman kayo komportable, no? Kaso nga lang ako kasi nahabol kung makita nyo sa camera. So ayan, no? Unti-unti na sila. Yan, medyo may nabutas na, no? Hindi ko lang alam kung makikita sa camera. Dito sa part na to. Yan, no? Makikita na yung kulay pula sa kabilang side. So, tuloy-tuloy nyo lang kasi masyado pang maliit yan. So kung maalala nyo, tinanggal natin yung pinaka bakal dito, no? Kasi tignan nyo, pagka ginaganyan natin, no? Kung nakaharang yung bakal dito, ang hirap i-festo. Kaya natin tinanggal yun, ano? So yung pinaka-glue pala na nakakabit dito masyadong madikit. Mukhang hindi siya double adhesive lang, no? Parang tinunaw siya. So pagka yung pinilit nyo, kung di maganda yung pagkakainit nyo sa kanya, mababasag tong pinaka-reflector nyo. So, yan na. Mahirap na siya ngayon. Cutter, no? Kasi hinahabol ko yung sa video. Nakita niyo kung paano ko siya ginagawa. Yun, no? Kung nanonood ka ng video na to tapos di ka pa nakasubscribe, baka naman. So nakikita mo kung paano kahirap yung ginagawa natin. Baka may isipang mag-subscribe. Wala namang bayad yun.
By the way, yung iba natatakot, no? Kala nila pagka nag-subscribe sila, may babayaran sila. Actually, wala, no? Yung subscribe sa YouTube, parang follow lang ang katumbas nun, no? Parang pina-follow nyo lang yung channel para maging updated kayo dun sa mga video na ina-upload. Wala pong bayad dun, no? So, mag-subscribe na kayo. So, try natin ngayon. I-ano ng gunting, no? Hindi pa kasya. Yan na. Testing lang natin, no, kung kakasya na yung pinaka LED strip. Yun. So, pumasok na siya, no, sa loob. Ang aim nyo ngayon, yung LED strip, mabend nyo papaganyan, ano. Yan. So, yung LED strip, sukatin nyo, no, kung hanggang saan. Yung sa akin, medyo may allowance lang ng konti. So, ngayon, pasok na natin, no. Yan. Pagkapasok nyo dyan, silipin nyo dito. Kailangan makita nyo na nagbe-bend siya. Kasi minsan hindi siya nagbe-bend. Yan. Parang napasok na siya, no? Yun. So, ayan na. Ganun siya, no? Medyo mahirap siyang ipasok. Pero, tingnan nyo. Pagkatama yung pagkakakabit nyo. Tingnan nyo. Medyo may sobra yung sa akin. So, ganyan siya. Yan. So, ganyan yung itsura niya. So, ngayon, kung satisfied na kayo dun sa pagkakalatag ng pinaka LED nyo, yan, no? Lagyan nyo ng tape to, no? Para hindi gumalaw. Yan. So, kung okay na kayo, no? Test ulit natin. So, okay naman siya, no? Saka maganda yung pagkaka-curve niya kapag ganito. Yan. Tapos, nalagyan na rin natin ng tape, no? Para hindi na siya gagalaw. Gawin nyo ngayon, ito naman, no? Silicone sealant. Para hindi pumasok yung tubig sa loob. May tumalon sa bubong, pusa ka. Yan. Yung silicone sealant, ipang-seal nyo doon sa mga butas, no? Make sure na lahat ng butas is ma-seal. Sayang naman, sealant pa naman ang tawag, tapos hindi natin na-seal, no? Yan. Yan. So, papatuyuin muna natin, ano? Tapos mamaya, bibidyohan ulit natin. By the way, ito, di ko hayaan na ganito lang yan, no? Sayang naman. Nagdi-DIY ako tapos pangit yung sa akin. So, ayusin ko yan, no? Mamaya papakita ko sa inyo pagka
maayos na silang dalawa. So, mamaya ulit. So, ito na, no? Naayos na natin siya. So, ngayon hindi niya na alam kung alin dito yung may basag, no? Siyempre, ni-repair ko siya. Actually, ito yung may basag. Yan. Tapos, kung mapapansin nyo, yung likod, dito nang galing yung wiring natin, no? Tapos, tinupi ko siya, pababa. Tapos, nilagyan ko ng silicone sealant. Para yung pinaka-wiring natin, nandito sa baba, no? Regarding naman doon sa wiring, ano? Dalawa lang yung wire niyan. Isang positive, isang negative. Yung white, ito yung negative, no? Ito yung ilalagay nyo sa body ground. Tapos, itong red, ito yung positive. So, preference nyo kung saan nyo gustong ilagay, no? Kung doon ba sa tail light o sa brake light. So, pagka sa tail light nyo yan na nilagay, once na inikot nyo yung knob para dun sa park light, iilaw na kagad yan. Pero kung sakaling dun yun naman siya sa may brake light nilagay, iilaw lang yan every time na nagbe-brake kayo. So ngayon, testing natin, no? Kunyari, sa tail light nyo siya, kinabit. Yan. Ganyan yung pinaka-ilaw niya, no? So, maganda yung ilaw niya sa personal, hindi ko lang alam dyan sa may video, no? Pero halimbawa naman, gagamitin nyo siya sa brake light. So, every time na magbe-brake kayo, iilaw siya. Pagka binitawan niya yung brake, mawawala. So, dahil tinapos mo tong video na to, may pabonus ako, no? Eto, para dun sa mga may hihilig sa electronics, no? With the use of diodes and resistor, pwede mo siyang gawin dual intensity LED light, ano? Paano dual intensity, no? Ganito. Kung mapapansin nyo, parang dalawa lang yan, no? Isang positive, isang negative, pero pagka gumamit na kayo ng diode and resistor, mangyayari niyan, isang negative tapos dalawang positive wire yung makikreate. So, parang ganito, no? Yan. Naka-tail light kayo, kunyari. Tapos bigla kayong magbe-brake. Tail light, brake light. So, nagiging dual intensity siya, no? Brake light, tail light, tapos papatayin niyo yung tail light. So, hindi ko ituturo kung paano ginawa yun, ano? Kasi hindi ako talaga magaling sa mga electronics. So, yung mga ginamit ko doon sa dual intensity light natin, or dito sa may dual intensity LED light, hindi ko gamay, no? Baka mamaya kung ano mangyari sa sasakyan nyo. Pero, kung gusto nyo maging dual intensity yung ginagawa nyong LED, pwede nyo i-google, no? Or i-YouTube. Pero, ako siguro hindi ko siya gagawa ng tutorial kasi nga, hindi ko gamay yung dual intensity light na yun, ano? Maging yung mga electronics na ginamit. Pero, yung installation nito, dun sa sasakyan ko, gagawin ko siyang dual intensity, no? Yung pwede ko siya i-connect sa may tail light at the same time, mag-work pa rin yung brake light. So, yun, no? Dito ko natatapusin tong video natin. Hopefully, nakatulong tong video na to para at least hindi mabasag yung reflector ng sasakyan nyo, no? And napagana nyo yung LED dito sa may reflector part ng trunk door. So, kung nagustuhan mo tong video na to, like, share, and subscribe, and hit mo na rin yung notification bell. Salamat!